Magkatuwang ang gobyerno at pribadong sektor sa paghatid ng tuloy-tuloy na tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Narito ang report. Nakatakdang maglayag ang BRP Davao del Sur sa Batanes para maghatid ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Marce. Magdadala ito ng 100,000 kilo ng relief goods gaya ng bigas, hygiene kit, materyales sa paggawa ng bahay at iba pang ayuda mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno at pribadong sektor. Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagkakaisa ng pampubliko at pribadong sektor para lubos na matulungan ang mga nasalanta, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa libo-libong food pack, nag-deploy ng mga mobile command center ang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Marce. Layo nitong paigtingin ang pagbibigay ng tulong sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan at Cordillera. Gamit ang Mobile Command Center, na-charge ng senior citizen na si Estelita ang kanyang mga gamit habang walang kuryente sa kanilang lugar sa Bugay, Cagayan. Mayroon din itong TV at Wi-Fi para magkaroon ng linya ng komunikasyon ang mga apektadong residente. Bukod sa patuloy na pag-agapay sa mga biktima ng sakuna, inihahanda na ng pamahalaan ang tulong sa mga posibleng daanan ng Bagyong Nika. Yung pag-uutos ng ating Pangulo na ibigay yung quality care kasama yung medical, no? Lalo na doon sa mga evacuation centers at yung iba pa, yung mga malinis na tubig, siyempre safe yung titirhan nila, yung pagkain, yung mga family packs, hygiene kit. Meron tayong sapat na resources. We are maximizing on that window para makapag-augment, maka-augment ng tulong at makapag-preposition pa para dito sa mga sumusunod pa ng mga bagyo doms. We are seeing about 2 to 3 more after Marce. So talagang pinaghahandaan natin yun. Dahil sa nagbabadyang epekto ng Bagyong Nika, 65,000 individual pa ang nananatili sa mga evacuation center. Expect natin itong si Nika by Monday siguro, and so I think mas okay na muna, lalo na doon sa mga posible pang madaanan at nadaanan nitong si Bagyong Marce na pansamantala doon muna sila sa mga lugar na safe. Hinihikayat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang geohazard map na inilabas ng Department of Environment and Natural Resources. Target itong mapabuti ang paghahanda at mabawasan ang panganib mula sa mga kalamidad. Nakapaloob sa geohazard map ang listahan ng mga barangay na madaling tamaan ng pagguho ng lupa, pagbaha at daluyong. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.